Kumunot ang noo ni James na hindi makapaniwala. Talagang residente ako dito. May susi pa ako ng bahay, bulalas ni James sabay kuha ng susi sa kanyang bulsa. Iyon ang susi na ibinigay ni William kay James. May ginto ang tuktok ng Dragon Bay. Dahil sa sobrang ganda ng susi, hindi nagduda ang security guard sa pagiging tunay nito. Matapos tingnang mabuti ang susi, muling pinalaki ng security guard si James. Hoy, saan mo nakuha itong susi? Ito ay isang susi sa mansyon sa tuktok ng bundok sa Dragon Bay. Itong mansyon ang pinakamahal sa lahat ng property dito. Dahil ito ay binili ni E. Montenegro, paano napunta sa iyong mga kamay ang susi na ito? Nagulat si James sa narinig na yon, ang mansyon na binigay ni William sa akin ang pinakamahal sa kanilang lahat. Bakit kanya ibibigay? Tiyak na ninakaw mo ito o natagpuan mo ito sa lupa sa isang lugar. Tama ba ako? May kahina-hinalang sigaw ng security guard saka kumaway pa sa ilan sa mga kasama niyang security guard. Kailangan kong tumawag sa telepono para linawin ito. Pagkabigay ng utos ay nagmamadaling umalis ang security guard dala ang susi nang mapansin ang tensyonado na sitwasyon. Hinawakan ni Gary si Hannah at pareho rin silang bumaba ng sasakyan. Isa pa, natakot din ang taxi driver. Inilabas niya ang kanilang mga bagahe at nagmamadaling umalis sa eksena. James, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Hannah dahil hindi niya makita ang nangyayari. Huwag kang mag-alala, Nay. Maayos ang lahat. Normal na security check lang ito. Napakahigpit nila dito sa Dragon Bay, pag-aliw ni James kay Hannah. Siyempre, dapat silang maging mahigpit. Ito ang pinakamarangyang kapitbahayan sa Horrington. Naamoy ko pa ang halimuyak ng mga bulaklak mula rito. Hindi na napigilan ni Hannah ang pananabik ni Gary. Ano ang ginagawa mo dito kasama ang iyong buong pamilya, kasama ang iyong mga bagahe? Hindi naman siguro lilipat ka para manatili sa Dragon Bay, di ba? Tanong ni Warwick sa sarkastikong tono habang papalabas ng sasakyan. Pagkatapos noon ay lumabas na rin sila Olivia at Juliet sa pamilya ng tatlo. Hindi sila pinansin ni James. Anong nangyayari dito? Tanong ni Olivia sa isa sa mga security guard. Nang mapansin na dumating si Olivia sa isang Mercedes-Benz at gayon din, siya ay naka-designer na damit, magalang niyang sinabi, Miss, ang mga taong ito ay nagsabi na sila ay mga residente ng Dragon Bay. Isa sa kanila ay naglabas pa ng isang susi ng isang mansyon. Ang aming kapitan ay naghinala na malamang na natagpuan nila ang susi sa isang lugar o ninakaw ito. Kaya, naghihintay kami ng kumpirmasyon ng aming kapitan na bumalik na may kasamang kumpirmasyon. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa sina Olivia, Warwick, at Juliet. Hahaha! James, nakakatawa ka talaga. Dahil lang sa nakahanap ka ng susi at naglakas loob kang pumunta dito at tinatawag ang sarili mong residente. What a fool, panunuya ni Warwick. Juliet, while laughing uncontrollable, added, alam mo ba kung magkano ang halaga ng pagbili ng mansion dito? Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mo ito? Sa tingin ko, kahit magwalis na sa mga lansangan sa loob ng 100 taon, hindi pa rin kaya ng tatay mo. Bilisan mo at tanggalin mo ang mga taong ito. Lalo na ang lalaking iyon, siya ay isang ex-convict. Ngayon lang siya nakalabas sa kulungan. Kung hahayaan mo siyang tumapak doon, masisira niya ang reputasyon ng Dragon Bay. Sabi ni Olivia sa mga security guard sabay turo kay James. Nang marinig iyon, nagsimulang magpanik ang mga security guard, at lahat sila ay naglabas ng kanilang mga batuta. Kung malalaman ng ibang residente na mayroong ex-convict sa paligid, malaking problema ang mga security guard. James, bakit hindi ka nalang mawala? Pakisama na lang ang nanay mong bulag at ang tatay mo sa sanitation worker. Gusto mo ba talagang maghintay hanggang mahawakan sila ng mga security guard? Patuloy ang panunuya ni Warwick. Ano ang sinabi mo? Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao sa galit. Ano? Sasampalin mo ba ako? Pang-aasar ni Warwick. He then laughed hysterically at naglakad papunta kay James. Ipagpalagay ko na maaaring natutunan mo ang 1 o 2 hakbang sa kulungan, ngunit alam mo ba kung nasaan ka? Magtiwala ka sa akin, ibabalik kita doon kung maglakas loob kang lapitan ako. Tapos naglagay siya ng mayabang na mukha at tinulak si James. Tila natatakot, marahang itinulak ni Hannah ang siko ni James at nakiusap, James, umalis na lang tayo. Natakot si Hannah na baka madamay na naman si James. Dahil may criminal record si James, maaaring hindi maging maluwag ang otoridad sa kanya kung magkakaroon ng kaguluhan.
Tiyak na hindi niya ito kakayanin kung ibabalik si James sa kulungan. Kasabay nito, lalong nag-aalala si Gary. Tinitigan niya si James at sinabing, "Get our things now. We should leave. This is so humiliating." Pagkatapos ay sinimulan ni Gary na kunin ang kanilang mga bagahe dahil determinado siyang umalis kagad. Hindi na niya kinaya ang kahihiyan. "Hahaha. Magwala ka. Kung sakaling makita kita muli, maghihiganti ako at bugbugin ka." Tinuro ni Warwick si James. "Sige, bumalik na tayo sa kotse. Nakakahiya makitang nakikipag-usap sa mga taong ito." Sigaw ni Olivia kay Warwick. Pagkasakay nilang lahat sa sasakyan, dumiretso sila sa Dragon Bay. "Nay, teka. Nagsasabi ako ng totoo. Pinahiram talaga sa akin ng kaibigan ko itong mansyon." Paninigurado ni James kay Hannah. "Teka. Ano pang hinihintay natin? Gusto mo ba talagang kalagkarin tayo palabas dito?" Nang hihina na si Gary, nakita niya kung gaano katanda at mahina ang kanyang ama. "Alvarez, sorry talaga. Nagkamali tayo. Kami ay isang grupo ng mga tanga. Ipapadala namin sa iyo ang pagkakataong ito." Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya at inutusan ang iba pang mga security guard, "Itago ang lahat ng iyong mga batuta. Kunin mo na ang sasakyan at pasukin mo si Mr. Alvarez at ang kanyang pamilya." "Roger yan." Nagtatakang tumango ang mga security guard. Pagkatapos ay nagdala sila ng kotse at inihatid si James at ang kanyang mga magulang sa Dragon Bay. Habang nasa sasakyan, nagbago ang ekspresyon ni Gary. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin kay James dahil nag-aalinlangan siya sa kanya sa buong oras. "Oh God, James. Napakabuti ng kaibigan mong magpahiram sa iyo ng mansyon." Si Hannah ay labis na nasasabik na mapunta sa Dragon Bay at maamoy ang halimuyak ng mga bulaklak. "Huwag kang mag-alala, Nay. Kung may pagkakataon, tiyak na isasama kita para makilala itong kaibigan ko." Alam ni James na si Hannah ay namamatay na malaman kung sino ang kanyang mapagbigay na kaibigan. Kaya naman, binalak niyang makipagkita kay Jasmine sa kanyang mga magulang in the near future. Nakarating na si Olivia at ang iba pa sa isang mansyon sa kalagitnaan ng bundok. Inihinto ni Olivia ang sasakyan at lumabas sila. "Olivia, inggit na inggit ako sa iyo. Ang ganda ng mansyon na ito. Ipagpapalit ko ang 10 taon ng buhay ko para lang magkaroon ng mansyon na ganito." Bulalas ni Juliet nang makita ang mansyon ni Olivia. "Ito ay wala. Ang mga presyo ng mga mansyon dito sa Dragon Bay ay nakadepende sa kung gaano kataas ang kinalalagyan nito sa bundok. Nakikita mo ba ang nasa tuktok ng bundok? Iyon ang pinakamahal. I wonder kung sino ang bumili nito." Itinuro ni Olivia ang mansyon sa tuktok ng bundok. Sa sandaling iyon, dahan-dahang dumaan ang isang sasakyan sa kanila. Bumagsak ang isa sa mga bintana nito at nakita nilang si James iyon. Nakangiti siya ng pilyo habang nakatitig sa kanilang tatlo. "James? Di ba si James yun nasa kotse?" Si Warwick ang unang nakapansin nito. Noon, nakita na rin siya nina Olivia at Juliet. Galit na galit si Olivia nang makita ang ekspresyon ng mukha ni James. Paano nakapasok ang brat na yan? Walang kwenta yung mga security guard na yan. Hindi kaya residente talaga siya dito? Isang security guard ang nagpapasok sa kanila. Nagsalubong ang kilay ni Juliette sa pagkalito. At sila ay nagmamaneho paakyat sa bundok. Maaaring ang kanilang mansyon ay matatagpuan sa mas mataas na lugar kaysa sayo, Olivia. Nakadikit ang mga mata ni Warwick sa sasakyan nang makita niyang naglalakbay ito paakyat sa tuktok ng bundok. Imposible yan. Hinding-hindi ito kayang bayaran ni James. Alam ko ang kalagayan ng pamilya niya. Tumanggi si Olivia na maniwala sa nangyayari sa kanyang paningin dahil alam niya ang sitwasyong pinansyal ni James. Hindi kaya ang mansyon ay ibinigay sa kanya ng pamilya Montenegro. Narinig ko kay Mr. Montenegro na iniligtas ni James ang kanyang buhay noon. Nag-isip pa si Juliet. Maaaring iyon na. Tumango si Warwick. Ang swerte naman niya. Kung hindi lang niya sinagip ang buhay ni Mr. Montenegro, kanina pa siya namatay sa Glamour Hotel. Si Olivia ay lubos na hindi nasisiyahan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin nang buksan niya ang pinto ng kotse at sinabing, sumunod tayo sa kanila at tingnan natin mismo. Sabik siyang malaman kung talagang nakakuha si James ng mansyon sa Dragon Bay. Habang nakasunod ang Mercedes-Benz ni Olivia sa likuran, dumiretso sila sa tuktok ng bundok.
Ito. Hindi ito possible. Pupunta ba talaga si James sa pinakamahal na mansyon? Naging balisa si Juliet nang makitang hindi pa humihinto ang sasakyan ni James. Hindi pwede. Ang mansyon na yon sa tuktok ng bundok ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000,000. Hindi ito kakayanin ni James kahit na ang buong pamilya niya ay magpaalipin sa buong buhay nila. At saka, bakit ang pamilya Montenegro ay magiging bukas palad gaya ng pagbibigay sa kanya ng isang mansyon na nagkakahalaga ng 100,000,000? Ayaw din maniwala ni Warwick. Maya-maya, nakarating na sila sa mansyon na nabanggit nila kanina. Hinarang ng isa sa mga security guard ang Mercedes-Benz ni Olivia. "Hello, miss. Bawal ka nang lumayo pa. Private property ito." Alam ni James na sumusunod sa likod si Olivia at ang iba pa. Kaya't nang makita niyang napatigil sila, sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pagdating ni James at ng kanyang mga magulang sa mansyon, napalibutan ito ng makapal na ulap. Ang tanawin ay makapigil hininga. Kapwa na manghasi na James at Gary sa kanilang nakita. At bagaman hindi nakikita ni Hannah, ramdam niya ang sariwang hangin sa paligid. Tinulungan ng mga security guard si James na dalhin ang kanilang mga bagahe sa mansyon. Bago sila umalis, humingi ulit ng tawad ang kapitan kay James. "Nay, dito ka natitira kasama si Itay simula ngayon. Ang ganda ng kapaligiran dito. Mabuti para sa iyo." Hawak-hawak ni James si Hannah habang dinadala siya sa mansyon. Natigilan si Gary nang pumasok siya sa mansyon. Hindi pa siya nakakita ng ganoong karangyaan sa kanyang buhay. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, sinadya ni Gary na humingi ng tawad kay James. Pero kahit anong pilit niya, hindi siya pinayagan ng pride niya. Pagkatapos ng maikling paglilibot sa mansyon, nais ni James na ipakita sa kanila ang paligid. "Mom and Dad, tingnan natin sa labas. Dapat maging pamilyar ka sa lugar. Kung hindi, maliligaw ka agad." "CJ. Dahil hindi ko nakikita, ilarawan sa akin ang lahat para maramdaman ko ito." Bulalas ni Hannah na may matingkad na ngiti sa kanyang labi. "Nay, huwag kang mag-alala. Titirik ko yang mga mata mo." Pagkatapos ay dinala ni James ang kanyang mga magulang para sa paglilibot sa tuktok ng bundok habang tinatrato ang kanilang mga mata sa napakagandang tanawin. Habang dinadala sila ni James, naramdaman niya ang espiritual na enerhiya sa lugar. Mahalaga ito kay James dahil kailangan niya yon para sa kanyang paglilinang. "Anong perpektong lokasyon ito para sa pagsasanay?" "Anong sabi mo?" tanong ni Hannah. "Naku, wala lang. Sabi ko ito ay isang perpektong lugar para sa pagreretiro." Awkward na tumawa si James. Habang naglalakad sila ay nakarating sila sa entrance gate. Doon huminto ang sasakyan ni Olivia. Nandoon pa yata si Olivia at ang iba pa, at nakita nila si James na naglalakad. Malamig na umiti si James sa kanila habang nakatayo sila sa magkabilang gilid ng gate. Sa likod ng iting iyon, may nakasulat sa buong mukha niya ng pang-aalipusta. Si Olivia ay nagangalit ng kanyang mga ngipin sa sobrang lakas na maririnig ito mula sa ilang milya ang layo. Hindi niya matanggap ang katotohanan na si James na ang may-ari ng pinakahinahangad na mansyon. "Anong kaibigan mo dyan, James? Napaka-generous niya na willing siyang ipahiram sa iyo ang kanyang mansyon. Anyayahan mo ba siyang kumain sa amin?" Hindi alam ni Hannah na nakatayo sila sa harap ni Olivia at ng iba pa. Tumango si James Kaya naman medyo nasiyahan si Olivia sa sinabi ni Hannah. Ang mansyon na ito ay kabilang sa pamilya Montenegro. Parang may pinapakita lang si James na hindi naman sa kanya. Bulalas ni Warwick habang tila nagbabasa ng text sa kanyang phone. Dahil lamang na iniligtas niya ang buhay ni William, plano niyang lintahin siya habang buhay. Napakawalang hiya, panunuya ni Juliet. "All thanks to Hannah, Olivia and the others are not anymore feel inferior. Kahit hiniram ko lang ang mansyon, mas maganda pa rin ito kaysa sayo. Halika na nga kung kaya mo." Nang marinig ang kanilang mga panunuya, sininyasan sila ni James sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang daliri. "Huwag mo munang unahin ang sarili mo, James. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Montenegro ay tatayo sa tabi mo magpakailanman." Umirap si Olivia bago siya tumalikod at umalis. Dahil sa istruktura ng kalsada, mas mataas ang gilid ng gate na kinatatayuan ni James. Kaya naman, mahirap para kay Olivia na hindi maramdaman na parang may nararamdaman si James sa kanya. "James, layuan mo na lang si Olivia simula ngayon. Siya ay isang masamang babae." Payo ni Hannah matapos marinig ang paraan ng pakikipag-usap niya kay James. "Got it, Mom.
Ituloy natin ang ating paglilibot. Nakahawak si James kay Hannah habang patuloy sila sa paglalakad. Sinundan sila ni Gary mula sa likuran. Ilang sandali pa ay bumalik na sila sa mansyon para magpahinga. Iyon ay nang biglang lumitaw ang isang pulang Porsche sa kanilang pintuan. Napatingin si James sa labas at napansin niyang dumating na si Jasmine. Emma Montenegro, anong ginagawa mo dito? Nagulat si James sa pagbisita niya. Please stop calling me Roa Montenegro. Gagawin ni Jasmine. Nakatanggap ako ng tawag mula sa mga security guard na nagsasabing baka ninakaw mo ang susi ng mansyon. Pumunta ako dito para linawin ang kaguluhan. After knowing na pumunta si Jasmine doon para lang tulungan siya, nagpapasalamat si James, okay lang. Maayos na ang lahat ngayon. Pero may hihingin akong pabor sa iyo. CJ. Tumango si Jasmine. Sinabi ko sa mga magulang ko na pinahiram sa akin ng isang kaibigan ko ang mansyon na ito. Pwede bang makipaglaro ka na lang? Maraming bagay na mas gugustuhin kong itago sa kanila sa sandaling ito, bulong ni James. Naman, walang problema. Ngumiti si Jasmine bago pumasok sa mansyon. Ngunit bigla siyang lumingon kay James. So, sapat na ba ito sa paghingi ko ng blessings para sa relasyon natin, pang-aasar niya? Natigilan si James. Nagbibiro lang ako. Tumawa si Jasmine at pumasok sa mansyon. Nang marinig iyon, ngumiti ng pilit si James at sumunod sa likod. Kung tutuusin, nakaramdam na siya ng mga paru-paro sa tiyan nang kulitin siya ni Jasmine. Isa lang akong kumoner kumpara sa kanya. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Horrington. Paano ko mabubuhay hanggang sa iyon? Mom, Dad, let me introduce the friend that let me this mansion. Her name is Jasmine Montenegro, pakilala ni James kay Jasmine sa kanyang mga magulang pagkatapos nilang makapasok sa loob. Nang mabalitaan ni Gary at Hannah na si Jasmine ang may-ari, magalang silang bumangon mula sa sopa. Hello, Mr. and Mrs. Alvarez. Ikinagagalak kitang makilala. Patawarin mo ako sa pagpunta ko ng walang dala. Nagmamadali ako, magalang nasabi ni Jasmine. Masyado kang mabait, Ina Montenegro. Lubos kaming nagpapasalamat sa mansyon na handa mong ipahiram kay James. Natatakot ako na kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako makakatuluyan sa gayong karangyang bahay. Mapagpakumbaba na bulalas ni Hannah. Gary, kunin mo si Emma Montenegro ng maiinom. CJ. Tumango si Gary. Nabigla siya nang makita kung gaano kaganda si Jasmine. Sa paghusga sa kanyang pananamit at aura, dapat ay anak siya ng isang taong may mataas na katayuan sa lipunan. Hindi lang iyon, dapat ay mula siya sa isang maruming mayamang pamilya. Kung hindi, paano niya kakayanin ang mansyon na ito? Kung alam lang ni Gary na si Jasmine ay anak ni William, ang pinakamayamang tao sa Horrington, mas magugulat siya. Okay lang, Mr. Alvarez. Tutulungan ko ang sarili ko. Nauna si Jasmine at nagsali ng isang tasa ng tsa. Pagkatapos noon, tinulungan pa niya si Gary at Hannah na maghanda ng tig-isang tasa ng chamomile. Dahil bahay niya yon, alam niya kung nasaan ang lahat. Mr. and Mrs. Alvarez, ito ay chamomile tea. Nakakatulong ito sa iyong digestive system. Ito ay mabuti para sa mga matatanda. Sabi ni Jasmine nang pagsilbihan niya sila. Masyado kang magalang, Ina Montenegro. Kahit hindi kita nakikita, masasabi kong isa kang maganda at mabait na babae. Kung sino ang magpapakasal sa iyo, siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo, bulalas ni Hannah sa paraang ipinapahiwatig niya. Isang bagay. Anuman ang kanyang katayuan, dapat siyang magkaroon ng damdamin para kay James. Kung hindi, hindi siya magiging mapagbigay sa kanya. Sinusubukan ni Hannah na kunin ang ilang impormasyon mula kay Jasmine sa kanyang pahiwatig. Mrs. Alvarez, sobra mo akong pinupuri. Mayroon akong mga pagkukulang. Kaya pala ayaw sa akin ni James. Pinagalitan pa niya ako dati. Si Jasmine ay hindi masyadong mapaniwalain na hindi niya makita kung ano ang ipinahihiwatig ni Hannah. Huminto si Hannah at kumaway para lapitan siya ni Jasmine. Montenegro, halika rito at maupo sa akin. Sa totoo lang, mabuting tao si James. Kaya lang minsan matigas ang ulo niya. Nakuha niya iyon sa kanyang ama. Kung papagalitan ka niya ulit, sabihin mo sa akin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Jasmine habang sinulyapan si James. Nahiya si James nang marinig niya iyon, stop talking nonsense.
Busy siyang tao. Huwag mo siyang itago ng matagal. Sinusubukan ni James na paalisin si Jasmine bago pa ilantad ni Hannah ang mga nakakahiyang kwento niya. Hindi ako busy. Gusto kong makipag-chat kay Mrs. Alvarez. Lumapit si Jasmine kay Hannah at umupo sa tabi niya. Sa sobrang tuwa ni Hannah ay hindi niya napigilang mapangiti. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ni Jasmine at nag-chat sila ng mahigit 2 oras. Umalis lang si Jasmine nang madilim na sa labas. James, she's such a nice lady. I could sense that she came from a well-off family. Sa kabila noon, never siyang kumilos ng mayabang. Kailangan mong magsikap para magkaroon ka ng relasyon sa kanya. Payo ni Hannah pagkaalis ni Jasmine. Mom, stop it. Magkaibigan lang tayo. Walang magawang sagot ni James. Talaga, James? Sa tingin ko, mabait din siya. Makinig ka sa nanay mo. Magsumikap ka para mapasaya si Jasmine. Alam mong lagi akong tama pagdating sa mga bagay na ito. Dagdag ni Gary. Ito ay hindi ka panipaniwalang bihira para kay Gary na makipag-usap ng kaswal kay James. So, ibig sabihin, sure na sure siya sa nararamdaman niya kay Jasmine. Sige, kayong dalawa. Iwas kayo dyan. Pumasok si James sa kanyang kwarto pagkatapos noon. Nang makapasok na siya sa kanyang kwarto, hindi na natulog si James. Sa halip, napaupo siya sa sahig habang naka-cross legs. Pagkatapos ay kinalma niya ang sarili at ipinikit ang kanyang mga mata bago sinimulan ang focus technique. Biglang, ang mga alon at alon ng espiritual na enerhiya ay sumugod sa kanya. Sa nakalipas na 3 taon, hindi kailanman nilaktawan ni James ang isang araw ng kanyang pagsasanay. Bagamat ito ay isang tagubilin mula kay Diego, iginiit ni James na ipagpatuloy niya ang pagdadalisay ng kanyang espiritual na enerhiya kahit na makalabas na siya sa kulungan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ang lahat ng espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok ay natipon sa paligid ni James at nabuo ang isang whirlpool. Unti-unti, nahinda ni James ang espiritual na enerhiya. Dahil si James ay nasa mga unang yugto pa ng proseso, ang dami ng espiritual na enerhiya na maaari niyang makuha ay itinuring na maliit pa rin. Gayunpaman, dahan-dahan ngunit tiyak, maaari niyang pagbutihin ang kanyang sarili sa paglipas ng panahon. Sa oras na imulat ni James ang kanyang mga mata, pagsikat na ng araw. Matapos magpakawala ng mahabang hininga, napagtanto ni James na hindi pa siya gumaan sa buong buhay niya. Ito ay dahil ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok ay mas dalisay kaysa sa bilangguan. Sa halip na pagod, mas naging masigla siya pagkatapos ng paglilinang. James, oras na para sa almusal. Inunat ni James ang kanyang katawan at lumabas ng kanyang kwarto nang marinig ang boses ni Hannah. Naghanda si Gary ng masaganang almusal para sa lahat. Hindi lang iyon, nagbago ang ugali niya kay James. Mas malumanay ito sa kanya at mumiti pa ito sa kanya. Marahil ay dahil sa pagbisita ni Jasmine noong nakaraang araw. Pagkatapos ng almusal, inihatid ni Gary si Hannah palabas ng mansyon para mamasyal. Sa kabilang banda, nagplano si James na lumabas para bisitahin ang isang antigong palengke. Siya ay umaasa na makahanap ng isang calligraphy brush at cinnabar rosary na puno ng espiritualidad. Sabik si James na pagalingin ang kanyang ina at ibalik ang kanyang paningin. Samantala, si Olivia, Juliette, at Warwick ay nagpalipas ng nakaraang gabi sa mansyon ni Olivia. Sa sandaling naisip ni Olivia kung paano sinira ni James ang kanyang kasal noong nakaraang araw, napuno siya ng galit. Ang masama pa, bagong lipat lang si James sa isang mansyon na mas maluho kaysa sa kanya. Warwick, anong oras mo sinabing darating ang mga kaibigan mo? Tanong ni Olivia. Malapit na silang dumating. Dahil lahat sila ay eksperto sa martial arts, pira-piraso si James. At saka, itong mga matitigas at walang awa kong kaibigan ay mula sa mga triad. Alam ni Warwick na walang gagawin si Olivia kay James. Kaya naman, ilang beses siyang tumawag sa kanyang mga kaibigan. Gusto niyang makaganti sa ginawa rin sa kanya ni James. Mabuti naman kung ganoon. Kailangang lumabas si James sa mansyon minsan. Hindi siya mapapanatili ng pamilya Montenegro na ligtas sa lahat ng oras. Naiinis si Olivia habang naggangalit ang kanyang mga ngipin. Yung basura! Hindi lang braso ni Lay ang nabali niya, pati kasal ko sinira niya. Nararapat siyang mamatay. Pagkatapos niyang magalit, tumingin si Olivia kay Warwick at sinabing, I have to go to the hospital to see Lay now. Ikaw na bahala kay James.
Pagkatapos nito, makakaasa ka ng magandang gantimpala. Walang problema. Hintayin mo ang good news ko. Tumango si Warwick. Habang naglalakad si James pababa ng burol, hinarang siya ng grupo ng 4 hanggang 5 lalaki sa daan. James, sa wakas nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Ngumisi si Warwick kay James. Sa likod niya ay isang grupo ng mga mabangis na lalaki na may hawak na mga pamalo sa kanilang mga kamay. Bakit mo ako hinihintay? Sinulyapan ni James si Warwick ng malamig na tingin. Kung naghahanap ka ng away, you lot are no match for me. Kahapon, naglabas ako ng higit sa 10 lalaki mula sa pamilyang Johnson ng mag-isa. Sa tingin mo, kakaunti lang sa inyo ang makakatalo sa akin. Hahaha. James, how dare you speak with such arrogance before knowing who brought with me? Natural na malalaman mo ang mga identity nila kapag nakaluhod ka na sa paghingi ng awa. Tawa ng tawa, hindi kinabahan si Warwick kay James. Nakita mismo ni Warwick ang nangyari kahapon. Si Baldy at ang kanyang mga tauhan ay walang iba kundi ang mga walang kakayahan na magnanakaw sa kalye na bawat isa ay natalo ng isang suntok mula kay James. Hindi tulad noong nakaraang araw, ang mga tauhan ni Warwick ay pawang mga martial artist na kayang mag-isang talunin ang 10 lalaki ng mag-isa nang hindi pinagpapawisan. Mukhang masyado lang kitang binitawan sa huling pagkakataon. Dapat ay binali ko na ang mga paa mo para hindi ka magpakatanga ngayon, pag-irap ni James habang pinasadahan ng tingin si Warwick. Damn you! How dare you still bring up kahapon? Bubugbugin kita hanggang sa maawa ka kung ito na ang huli kong gagawin. Kasabay nito, lumingon si Warwick sa kanyang mga tauhan, mga lalaki, may isang taong handang magbayad ng 100,000 sa sinumang bumugbog sa kanya hanggang siya ay humingi ng kanyang buhay sa kanyang mga tuhod. Sa pagbanggit ng 100,000, kumikinang ang mga mata ng mga lalaki, huwag kang mag-alala. Kung gusto mong paiyakin natin siya, pagtawa ang huli niyang gagawin. Kung gusto mong lumuhod siya, hindi namin siya hahayaang tumayo. Dahil kung gaano siya kahina, isang sipalang mula sa akin ay magiging sanhi ng pag-iyak niya para sa kanyang mommy. Ang mga lalaki ay nagtapon kay James ng mapanlinlang na tingin, malinaw na hindi siya nakikita bilang isang banta. Si Olivia ba ang nag-aalok ng reward? Tanong ni James kay Warwick. Matapat na tumango si Warwick. Tama. Hindi ako nag-aalala na ipaalam sa'yo. Kung tutuusin, hindi ka naman maglalakas loob na guluhin pa siya. Pagkatapos mong bugbugin si Larry, tiyak na hindi ka mapapatawad ng pamilya Johnson. Ang ginagawa ko lang ngayon ay ihain sa'yo ang pampagana ng mga darating. CJ. Mukhang hindi na ako dapat nagpakita ng awa sa'yo. Matapos ibuka ang kanyang mga kamay na may kibit balikat, biglang nagsipa si James sa direksyon ni Warwick na si Bam ay pinalipad sa pagkakaimpek. Maliwanag, si James ay hindi isang taong dapat pagtripan. Ubo! Ubo! Bumagsak sa lupa, nagsuka si Warwick ng isang pool ng dugo. Pagkatapos nito, siya ay sumigaw ng may paghihiganti, patayin siya. Patayin siya! Pagkatapos makipagpalitan ng mga tingin sa isa't isa, ang kanyang mga tauhan ay sumugod na naudyukan ng gantimpala. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay hindi lamang mga sinanay na lalaki kundi mahusay din ang pagkakaugnay. Yay! Ngumisi si James bago sumugod para salubungin ang kanilang atake. Bam! 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 Wala pang kalahating minuto, bumagsak na ang grupo ng mga lalaki sa lupa, humahagulgol at nakangiwi sa sakit. Sa sobrang gulat ni Warwick ay napalunok siya sa takot. Hindi niya maisip kung ano ang pinagdaanan ni James sa kulungan upang magkaroon ng ganoong lakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaking kinuha niya ay ginugol ang kanilang buong buhay sa pagsasanay sa mga paaralan ng martial art at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Sa kabila noon, lahat sila ay madaling natalo. Gusto mo pa ba akong patayin? Panunuyan ni James kay Warwick habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Anong sinusubukan mong gawin? Tinamaan ng sindak na paatras si Warwick. Tito ang idea ni Olivia. Bago pa matapos si Warwick ay tinapakan na ni James ang braso niya. Sa sandaling naramdaman niya ang matinding sakit, nagpakawala ng matinding pag-iyak si Warwick. Walang alinlangan, nabali ang kanyang braso. Tigilan mo na ang paggamit kay Olivia para takutin ako. Parehong makukuha nila ni Larry ang nanggagaling sa akin. Dahil doon, tumalikod at umalis si James, hindi pinansin ang kaawa-awang iyak ni Warwick.
Ang Horrington Antique Street ay ang pinakamalaking antigong merkado sa Jezona. Maraming mga antigong kolektor ang bumisita dito, umaasang makakapuntos ng isang kayamanan. Ang magkabilang gilid ng kalye ay puno ng mga stall sa gilid ng kalsada na nagpapakita ng lahat ng uri ng mga antike, kabilang ang mga silverware, bronze na barya, mga painting, at makikita ang lahat sa ilalim ng araw doon. Gayunpaman, kailangan ding umasa sa mata upang sabihin ang mga tunay na produkto bukod sa mga peke. Kahit na ang pinaka may karanasan na mga antigong espesyalista ay maaaring malinlang dahil sa mahusay na kalidad ng mga imitasyon. Bilang resulta, napakahirap malaman ang pagiging tunay ng mga bagay na ibinebenta. Ang isa ay kailangang umasa sa parehong kakayahan at swerte para makita ang anumang kayamanan. Dahil ito ang unang pagkakataon ni James sa isang lugar na tulad nito, ang kanyang pagkamausisa ay napukaw sa dami ng mga bagay na nakadisplay. Nang makita nila ang pagmumukha ni James, marami sa mga may-ari ng stall ang napangiti sa tuwa. Para sa kanila, halatang tanga siya na madaling lokohin. Anak, ano ang hinahanap mo? Nasa akin ang lahat dito, at sinisigurado kong authentic silang lahat. Armado ng malugod na ngiti, hinila ng matabang may-ari ng stall si James patungo sa kanyang stall. Pagkatapos, bumulong siya sa tenga ni James, sabihin ko sa'yo, lahat ng ibinebenta ko ay hinukay sa lupa at kahit 1,000 taon na ang edad. Kung bibilhin mo ito, tiyak nakikita ka sa muling pagbebenta nito. Iniwas ni James ang tingin sa stall ng taong brasa na hindi lalampas sa 2 metro ang lapad. Mayroong higit sa 100 mga loose item na nagkalat dito, at lahat ng mga ito ay mukhang talagang luma. Sa katunayan, ang ilan sa mga tansong bagay ay natatakpan pa ng kalawang. Nang mahuli niya si James na nakatingin sa kanyang stall, bumungad sa kanyang alindog ang matabang lalaki. Anak, bakit hindi mo tingnan at tingnan kung may gusto ka? Napipilitan akong ibenta sila dahil may sakit sa pamilya at kailangan ko ng pera para sa mga bayarin sa medikal. Kung hindi ko gagawin ito. Hindi pinansin ang may-ari ng stall, lumuhod si James at kinuha ang 1 piraso ng iron ore na natatakpan ng kalawang. Pagkatapos, sinimulan niya itong suriin ng detalyado. Sa gitna ng tumpok ng mga bagay na walang buhay, tanging ang hindi mapagpanggap na bukol ng iron ore lamang ang naglalabas ng mahinang pahiwatig ng espiritual na enerhiya. Anak, ang ganda ng mata mo. Ito ay isang insignia na dala ng isang gwardiya ng palasyo noong sinaunang panahon. Sa kasamaang palad, ito ay nabasa sa tubig sa ilalim ng lupa na naging sanhi ng kalawang ng husto. Kung gusto mo ito, handa akong makipaghiwalay dito sa halagang 10,000. Ang matabang may-ari ng stall ay nagbigay ng masigasig na paglalarawan ng item nang mapansin niya kung gaano kaakit-akit si James dito. Ang danfati na iyon ay kikita muli ng malinis na tubo sa pamamagitan ng pagbebenta ng bukol ng sira na iron ore sa halagang 10,000. Ang mga tanga tulad ng lalaking iyon ang pinakamadaling dayain. This time, tiyak na papatayin siya ng mataba. Ang mga may-ari mula sa mga nakapaligid na stall ay nagsimulang magsismisan sa kanilang mga sarili habang sila ay nanonood sa inggit. Gayunpaman, ito ay magandang bagay pa rin, komento ni James sabay tango sa sarili. Hawak ang piraso ng iron ore, naramdaman niya ang paglakas ng espiritual na enerhiya nito. Bilang tugon sa komento ni James, umiti ng tusong mag-isa ang may-ari ng stall. Masigasig niyang idinagdag, hindi na kailangang sabihin. Ang aking mga paninda ay ang pinakamahusay at hindi pa ako nandaya ng sinuman. Kung hindi dahil sa isang miyembro ng pamilya na may sakit, hindi ko ito ibebenta ng 10,000 dahil itinuturing ko itong isa sa aking mga kayamanan. Habang nagpatuloy sa kanyang kwento ang may-ari ng stall, nagsimulang mamula ang kanyang mga mata habang tumutulo talaga ang mga luha. Sa pagmamasid sa hindi kapanipaniwalang kilos ng may-ari ng stall, hindi napigilan ni James na mapamura sa loob. Kukunin ko ng 10,000. Ililipat ko agad sa'yo. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni James ang kanyang telepono para magbayad. Tuwang-tuwa sa balita, ibinigay ng may-ari ng stall kay James ang mga detalye ng kanyang account. Anak, ikaw ay isang tunay na madaling pakisamahan. Gayunpaman, kailangan kong linawin na hindi ako tumatanggap ng mga pagbabalik, kaya mas mabuting hindi ka na bumalik mamaya para gawin yon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibinabalik. Kung mali ang desisyon ko, ako mismo ang magdadala ng kahihinatnan. Nakangiting inilipat ni James ang 10,000 sa may-ari ng stall sa sandaling marinig niya ang abiso ng mga papasok na pondo, hindi na napigilan ng may-ari ng stall ang kanyang kagalakan.
Sa sandaling iyon, marami sa karamihan ang nakakita kay James na gumastos ng 10,000 para bumili ng kalawang na bukol ng bakal. Ang ilan ay nagkakaroon ng mainit na debate tungkol dito, habang ang iba naman ay nanunuya sa kanya. Dahil sa kung gaano kabata si James, inakala nilang madali siyang malinlang sa kanyang pagtatangka na maghanap ng mga kayamanan sa Antique Street. Gayunpaman, hindi pinansin ni James ang kanilang mga komento at ang pagtawa ng matabang may-ari ng stall. Sa halip, dahan-dahan niyang pinisil ang piraso ng iron ore, dahilan para unti-unting nabasag ang kalawang. Basag! Nahati ang iron ore sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagsimulang lumaki ang bitak. Wow, ang lakas talaga ng hawak ng bata. Gumastos lang ba siya ng 10,000 para magamit niya ang kanyang hawak? Dahil hindi siya mukhang mayaman sa kanyang damit, mayroon ba siyang anumang marahas na tendensya? O kung hindi, bakit ito masira pagkatapos na bilhin ito? Hindi makapaniwala ang mga tao sa nangyayari. Maging ang matabang may-ari ng stall ay nakatitig ng mabuti kay James, curious kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Hindi nagtagal, nahati ang iron ore, at isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumaril mula rito. Ang isang translucent na piraso ng berdeng jade na kasing laki ng hinlalaki ng isa ay nabunyag na nagtatago sa loob. Hawak ang piraso ng jade, itinapon ni James ang shell nito. Maliwanag, ang espiritual na enerhiya na naramdaman niya kanina ay nagmumula sa hiyas. Ay Imperial Jade ayon. Damn it, magiging mayaman siya. Alam na ba ng bata na may kung ano sa loob? Lahat, pati ang may-ari ng stall, ay natulala na halos lumuwa ang kanilang mga mata. Hawak ang piraso ng jade, pinagmasdan ito sandali ni James bago ito inilagay sa kanyang bulsa. Balak niyang gawin itong pendant para sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng pagsusuot nito, maitaboy niya ang masasamang espiritu at mapapakain ang kanyang katawan ng sabay. Aalis na sana si James ay pinigilan siya ng matabang may-ari ng stall. Anak, may pag-uusapan ako sayo. Bakit hindi mo ibenta sa akin ang bato? Nakangiting tanong ng may-ari ng stall. Hindi ako nagbebenta. Umiling si James at naghanda na umikot sa may-ari ng stall para umalis. Nang malaman ng may-ari ng stall na aalis si James na walang balak magbenta, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Anak, nagkamali ka ba? Sa akin ang piraso ng jade na yon. Paano mo ito dadalhin at aalis? Iyo. Natigilan si James. Kakabili ko lang nito, paano ito magiging iyo? Sa katunayan, nakita lang ako ng lahat na bumili nito. Ibinenta ko sa iyo ang isang bukol ng iron ore, hindi itong piraso ng jade. Maaari mong dalhin ang iron ore sa iyo, ngunit ang jade ay kailangang manatili. Nang matapos magsalita ang may-ari ng stall, biglang sumulpot sa likuran niya ang isang grupo ng mga mukhang nagbabantang lalaki. Masyadong walang karanasan ang batang iyon. Alam na may kung ano sa loob, dapat ay binuksan niya ito sa bahay sa halip na gawin ito dito, na humihingi lamang ng gulo. Siya ay nasa malalim na kalokohan ngayon at mawawala ang kayamanang nakuha niya lamang sa kanyang mga kamay. Ang piraso ng Imperial Jade ay nagkakahalaga ng 1,000,000, hindi bababasa. Sa tingin ko ito ay tiyak na nagkakahalaga ng higit pa kaysa doon. Sa kabila ng pakikiramay kay James, walang sinuman sa karamihan ang tumayo para sa kanya nang makita niya ang grupo ng mga matipunong lalaki. Tumugon si James ng may ngiti, kayo ay walang iba kundi mga manloloko na gumagawa ng araw. Isara mo ang iyong bitad. Ibigay mo ang jade at pakakawalan kita. Kung hindi, hindi ka alis dito ng isang piraso. Sa wakas ay ipinakita na ng may-ari ng stall ang kanyang tunay na kulay. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kung gaano karaming pandaraya at panlilinlang ang mayroon sa Antique Street. Mukhang totoo nga ang mga chismis. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang gagawin mo sa akin kapag tumanggi akong ibigay ang jade. Ngumisi si James na walang bahid ng takot sa mukha. Ang mga salita ni James ay nasaktan ng lahat sa Antique Street. Hindi lang siya pinagmumura ng mga ito, kundi kinulit din nila ang matabang may-ari ng stall para turuan ng leksyon si James. Anak, nililigawan mo lang si kamatayan. Saktong pagsasalita niya, binato ng may-ari ng stall si James. Mula sa sitsit ng hangin na sinasabayan ng suntok, nakita ni James na ang kanyang umatake ay isang sinanay na tao. Walang paraan ang isang karaniwang tao na makapagpalabas ng ganoon kabilis at malakas na welga. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na makatuwiran para sa kanila na malaman kung paano makipag-away. Kung hindi, hindi sila mangangahas na magpatakbo ng isang mapanlinlang na negosyo sa naturang lugar. Ngumuso si James sa kanyang kamay.
Sa kabila ng hindi siya ang unang umatake, nagawa niya munang mapunta ang kanyang strike sa may-ari ng stall. Sa pagtama, umikot ng ilang bilog ang may-ari ng stall bago huminto. Dahil sa sampal ay lalong bumukol ang mapurol na mukha niya na lalong nagmukhang baboy. Kunin mo siya at patayin, sigaw ng may-ari ng stall. With that, ang grupo ng matipunong lalaki ay umungal habang sinisingil nila si James. Bam! 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 Sa isang kisap mata, ang mga lalaki ay napaatras ni James. Nang bumagsak sa lupa, wala ni isa sa kanila ang nakabangon. Natigilan sa kanilang nakita, tumahimik ang sumisigaw ng mga mangangalakal. Sa katunayan, sinubukan nilang kumawala pagkatapos na napagtanto na si James ay hindi isang taong kayang guluhin. Nang makabalik sa katinuan, napangiwi ang may-ari ng stall. Anak, how dare you make trouble here in Antique Street? Alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng turf na ito? Ang Templar Regiment. Si Mr. Fernandez ang namamahala sa lugar na ito, at nailagay mo ang iyong sarili sa isang tunay na problema sa pamamagitan ng pagsipa ng kaguluhan dito. Alam ng may-ari ng stall na kapag naitaas na niya ang Templar Regiment, lahat ay manginginig sa takot at tatakas. Kaya naman, ang pagtapon ng pangalang iyon ay palaging naging kapaki-pakinabang. Ang Templar Regiment. Ngumisi si James. Ano ang gagawin mo kung sinabi kong hindi ako natatakot sa kanila? Sino ang hindi matatakot sa atin, ang Templar Regiment? Nang magsalita si James, isang nakakatusok na boses ang umalingaw-ngaw. Sa sumunod na sandali, mabilis na tumabi ang mga tao para magbukas ng landas. Lumapit sa kanila ang isang lalaking may galos sa kaliwang pisngi. Sa likod niya ay may mahigit 10 nagbabantang mukhang lalaki. Ano man ang may-ari ng stall o ang karamihan, ang lahat ay napuno ng takot sa kanilang mga mata. Ang mga lalaki. Mabilis na gumapang ang may-ari ng stall palapit sa kanya. Scarface, ang batang ito ay nanggugulo dito at inagaw pa ang jade na gusto kong iharap kay Mr. Fernandez. Ito ay isang piraso ng Imperial Jade na paborito niya. Ang may-ari ng stall ay nagpakita ng kanyang katusuhan na may mahusay na likas na talino. Isang Imperial Jade. Lumiwanag ang mga mata ni Scarface. Anak, ipakita mo sa akin ang jade. Isa ka ba sa mga tauhan ni Gabriel? Tanong ni James. You start, how dare you address Mr. Fernandez ye name? Dahil sa lakas ng loob ng presensya ni Scarface, itinuro ng may-ari ng stall si James at binatukan. Ito ang pinakamahalagang tinyente ni Mr. Fernandez, si Scarface. Siya ang namamahala sa seguridad ng Antique Street. Hindi pinapansin ang may-ari ng stall, tumingin si James kay Scarface at pinasadahan siya ng singsing. Nakikilala mo ba ang singsing na ito? Nang tignang mabuti, nanunuya si Scarface, isang pagod na tansong singsing lang iyon. Ano ang dapat makilala? Ngayon, ibigay ang jade, at handa akong patawarin ang iyong mga kasalanan kay Mr. Fernandez. Inilabas ni James ang jade. Nang kumislap ito sa ilalim ng liwanag, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Scarface. Bilis, ibigay mo sa akin. Kinawayan ni Scarface si James. Kinalikot ni James ang jade, malinaw na sinabi ni James, dahil hindi mo nakikilala ang aking singsing, dapat mong ipapunta si Gabriel dito. Hanggat naririto siya at gusto ang jade, handa akong ibigay ito sa kanya. Anong sabi mo? Napasimangot si Scarface. Mr. Fernandez isn't someone you can order around at will. Sino ka ba sa tingin mo? Yabang mong tanga, pinipilit mo akong turuan ng leksyon. Kung tumanggi kang kunin siya, maaari ko siyang tawagan. Pagkasabi nun ay kinuha ni James ang phone niya. May number ka niya. Nagsalubong ang kilay ni Scarface. Kung gaano kahalaga si Gabriel, hindi lahat ay may kanya-kanyang numero. Ngayong hawak na ito ni James, senyales na hindi lang siya ordinaryong tao. 139,322 binasa ni James nang malakas ang numero ni Gabriel at tumingin sa direksyon ni Scarface. Gusto mo bang tawagan siya o dapat?